So mga paps, ito na po yung iniintay nating na sa ating Avanza Gen 1 na door handle o real door handle pero push button. So ito na po yon yung i-DIY natin. Pero syempre alamin muna natin kung ano nga ba yung mga gamit na gagamitin natin. Unang-una, ito pinili ko sa Lazada itong push button na ito. Ayan, push button. So makikita nyo medyo pwede nyo ipasok yung wire dyan at iipitin, hindi na tayo maghihinang, tapos ito yung tornilyo, kung iipitin nyo na lang pag bubutas tayo. Ngayon ito yung actuator, gagamitin natin. So 2 wires, pwede naman kahit yung 5 wires, pero ang gagamitin lang natin is yung green and blue, sa pag 5 wires, green and blue. Siyempre may kasama to na kung ba tawag dito, yung bakal na ito para sa, siyempre kakabit natin dyan para hatakin yung lock, at ito yung pag connector natin, para dyan. Ngayon may relay din tayong gagamitin, so ito yung standard na nakita natin na relay, 5 wires, pero yung sa akin kasi sa China ko binili, may kasamang fuse na, tapos yung isa is yung relay na maliit, so parehas lang yan mga paps, yung relay na malaki tsaka itong ganitong maliit na relay. So 5 pins. Ngayon bakit dalawa? Pero kung tutusin, isa lang naman yung kailangan gamitin yan. Ang ginamit ko mga paps, itong maliit, kasi explain ko sa inyo mamaya kung bakit ganito yung pinili ko, hindi na ganito kalaki. Ito yung pinili ko, tapos tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-wiring ng ganitong kaliit, kung sakaling hindi umubra yung ganitong kalaki na relay. Tuturo ko rin sa inyo kung paano mapagana to. Tapos yung mga tools, fillet screw, long nose, wire cutter, wire splicer. Ayan. Ito yung pambukas ng ating sidings, yung kikil, may kikikilin kasi tayo, test light, kung wala naman tayong test light, pwede ring tester. So lahat yan tuturo ko sa inyo kung paano mga gagamitin natin. So tanggal ko na yung ating siding sa likod, at papansinin nyo, wala na rin yung susian. Tinanggal ko yung susian. Ngayon ito yung susian. Pasensya na kayo, maingay, dahil yung aming bahay ay nasa tabing highway. So tinanggal ko yung susi o yung susian. So ito yung susi ng Avanza ko. Papansinin nyo, so one way lang yung susi, sa kabila hindi pwede. So one way lang, so at nakita nyo, tinanggal ko rin yung pinaka, hindi ko alam tawag dito, so mapapansin nyo, yung isang side ay tinanggal o nilakihan ko yung guide, kagaya nito, ganyan, ang purpose niyan, nakita nyo ba? Yan, kung titingnan nyo yung guide na yan sa kabila ay tinanggal ko o nilakihan ko. Ang purpose kasi niyan, so ganyan yan, kita nyo ba? Para gumalaw. Yan. Kasi kung hindi nyo kikikilin yan, steady yan, hindi gagalaw yan.
So, ang purpose niyan para gumalaw. Gumalaw na ganun. Ayan. So, yun lang yung dito tayo kasi magsisimula sa ating door switch. Ito yung kailangan nating ayusin, ano. Kasi kung hindi natin aayusin to, hindi po gagana lahat yung door switch na yan. So, kailangan nating tanggalin, no, itong guide. So, ang kabila, huwag nyong gagalawin po yan dahil yung kabilang yan po ang purpose niyan pag sinususian natin, pasok ko lang ano. Purpose niyan pag sinususian natin, yan po ang kakapit sa pag sinususian natin. So, yun, no? So, yung isang side lang yung tatanggalin natin. Yan. So, iingatan nyo lang kung wag lumaki yung butas. Kasi pag lumaki yan, hindi na usukat yan, uuga-uga na ho yan sa butas. Kaya ganun-ganun na yan. Yan. So, ang pagtanggal niyan, so yung iba baka alam na rin. So, may C yan, C clamp. Pasok nyo lang yan dyan. Tapos, doon naman sa mismong back door, meron yang guide. Yan po yung lock niyan. Hugutin nyo lang yan. So, ngayon, pansin nyo ay nakakabit na yung susian. At kita nyo ay nakakabit na. No? Ayan na. So, ngayon, papansinin nyo, yung ginawa natin kanina, ayan, gumagalaw. Pero ang original yan, talagang nakafix lang yan. Hindi nyo magagalaw yan. Magagalaw lang nyo kapag sinususian nyo. Ngayon, bakit? Anong purpose ng ginawa natin na tinanggalan natin o binawasan natin yung guide? Siyempre, konektado yan sa ating, yan, ito kung mapapansin mo, konektado yan dun sa may lock ng, ito, hindi ko lang tawag dito. Yan, sa door latch ba yan? So, konektado yan dyan. So, papansinin nyo, pag sinususian natin, tutulak na yan, tsaka bumubukas. Kaya nating tinanggal yung guide kanina para magalaw natin. Ano? Para magalaw na ganyan. Ngayon, ito yung, makita nyo may dalawang tornilyo yan. Nasa loob yung actuator natin. Kita ba? Ayan. Yan yung actuator natin. At ito na yon, yung stem na yan. Nakakabit na yan. Yan. Nakakabit na sa ating lock. No? So, pag gumana yan, pag hinigit ng actuator, pag hinigit yan, so, magbubukas. Yan. So, dito tayo, yan muna yung sa mechanical, ano. So, tuturo ko naman sa inyo, susunod yung wiring. So, tutungo naman tayo ngayon sa wiring. Yan, dito tayo sa dashboard, no, sa ilalim ng dashboard. Ayusin ko lang yung camera ko. Yan. So, disclaimer lang mga paps, hindi ako electrician, ano. Medyo ni-research ko lang to ng kaunti at na-discover ko nga itong gagawin natin ngayon, ano. So, kailangan nyo ng test light, ano. At kung wala kayong test light, pwede rin naman yung tester, ano. So, itong wire na to, itong dalawang wire na to, ayan, positive, negative. No? So, ayan ay itong dalawang wire na to, galing to sa battery ko. No, para kumuha tayo ng source, no? Tapos, so, yung test light muna ang gagamitin natin. Ayan. So, ito, kung mapapansin nyo, ay ito yung module sa ating central lock. O nga pala mga paps, kung tayo ay nasa 1.5G variant ng Avanza 1.5G, no? Ito yung pinaka module ng ating central lock. So mapapansin nyo, may, kung nakita nyo yung pink na wire, alam nga. So yun, yan, ididikit ko yung test light. So mapapansin nyo, ground siya dahil yung
other end ng test light ay nakakonect sa positive. So, tingnan natin. Bitiin ko lang. Ayan. Negative po yan. No. Ngayon, subukan nating i-lock yung door. Ayan, nakalock. So, mapapansin nyo, yung pink na wire, wala na. Wala ng ground. So, ibig sabihin, yan yung kailangan natin. Doon natin kukonekta yung ground. Ang positive naman, kumuha ko ng positive dito sa brake light. So, dalawang wire yan, no? Kita ba? O malabo. Pang malabo. Yan. So, dalawang wire yan. So, hanapin nyo ngayon. So, babalik ta rin ko. Since na positive yung brake, ilalagay ko ngayon sa negative yung test light. Ayan. So, hahanapin nyo ngayon kung saan yung mismong positive. Ayan, umiilaw na. Ayan. Ayan, positive. Yung isa, so wala, iilaw lang yan kapag nag-brake tayo. So, ayan yung kamay ko. Ayan. Doon tayo sa kabila, yung laging on. Laging on siya. Diyan ka kukuha ngayon ng positive. So, meron ka ng negative na sa pink wire kapag naka-unlock. So, ganun din sa tester mga paps. Lagay nyo lang sa DC volts 20. No? So, pag negative ang hahanapin nyo, gagamitin nyo yung positive. So, ito yung negative, no? Hanapin natin. So, papansin nyo na meron siyang voltage na 15. Kung ilalak ko, magsisiro siya. Yan. So, nawawala yung ground. Yan. In-unlock ko ulit. So, nagkaroon ng ground o kuryente, no? Yan. So, ganun lang mga paps. So, nakakuha tayo ng ground at positive. Ngayon, papadaanin nyo lang ito, yung positive negative nyo, papunta doon sa likuran.